Una po sa lahat, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Tanong ko lamang sa inyo, dahil malapit na pong magpasko na, napakabilis ng panahon, ano bang gusto nyong makamit itong darating na Pasko? Ano po, kompleto na pamilya. Sabay-sabay na gaganapin yung bagong taon. Ikaw naman. Ano po, para matupad po yung mga pangarap ko sa darating na Pasko. Oo, matulong pangarap. Ikaw? Ano po, mga sama-samang pamilya tsaka Mga pinsan, mga kamag-anak. yung sama-sama mga kamag-anak ko, tapos mga kapatid, nanay, tatay, ganun. Oo. Ikaw? Ano mong gusto mong makamit na yung mapalapit ng Pasko? Gusto ko po yumaman. Yumaman. O, wala namang masama, no? Pero ito po, tanong ko lamang sa inyo, no? Di ba may nangyayaring mga lindol, di ba? Tama ba? May mga nangyayaring lindol. Kayo ba natatakot pag biglang mangyari yan sa atin? Yes po. Natatakot kayo? Ikaw, natatakot ka? Opo. Ikaw, na? Okay. Sa tingin nyo, pag kunwari biglang lumindol, wag naman sana, anong una nyong gagawin talaga? Pag kayo'y nakaranas kayo ng lilindol, anong una nyong gagawin? Lilikas. Lilikas? Ako po, the cover and hold po. The cover and hold. Po, ay pang gagawin. O, ikaw? Susunod po sa mga protocol sa dapat huwag tumakbo kapag nagkalindol. Pero ang totoo, magpapanik kayo o hindi? Sisigaw ka ba? Hindi. Hindi po, pero depende po yun sa tao pag sila ay merong Oo. like, Anxiety. opo, mga trauma sa ganyang bagay, like, basta ganun. Oo. Ganun po. Okay, ikaw naman. Ikaw ba magpapanik ka ba? Magugulat ka na lamang o hindi naman? Hindi pa ako magpapanik. Dapat po, kalma lang po tayo. Kalma lang talaga. Ikaw, mapapasigaw ka ba talaga o hindi naman? Hindi naman po. Ikaw naman, ikaw ba'y masisigaw pag bigla kang nililindol na, hindi pa? Ikaw ba'y sisigaw ka, magugulat ka na lamang? Magpapanik ka ba kapag biglang lumindol o hindi naman? Hindi po. Bakit? Bakit? So sa madaling salita, parang hindi ka natatakot pag bigla na lang lumindol, parang alam mo na anong gagawin mo. Oh. Kasi baka naiintindihan ko, baka ang punto lamang, hindi siya siguro na nagpapanik dyan, no? Sige, ganito. Para mas natin maintindihan yan, okay, sundan nyo na po ito ibang katanungan. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Okay, ikaw? Hindi po. Hindi po Okay. sigurado. Sabi ko pagkakamali sa Hindi din po ako sigurado dahil nagkakamali din po ako minsan. Ikaw? Ako din po, kasi wala naman po perfectong tao. Okay, halimbawa, kunwari, i-grade nyo po sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, ibig sabihin, hindi daw kayong mabuting tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Halimbawa, gusto nyo pong ilagay ang sarili nyo. Kung kayo isang mabuting tao, kayo ba yung 1 to, saan nyo ilalagay sarili nyo from 1 to 10? 8/10 po. 8, ikaw? Same po lang sa kanya. Same po sa 8 kanya. din. 8/10. 8 din, ikaw? 7/10. 7/10. Sige, kahit sino sa inyo sumagot dito, no? Ano ba yung sabihin ng mabuti sa inyo? Pag sinabing mabuti, kahit sino sumagot? Pag sinabi mong mabuti, anong ibig sabihin? Ang mabuti po ay parang magandang asal po. Ayun po yung sabihin ng Magandang mabuti. asal. Ikaw, idadagdag pa? Ano po, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay Isang malaking tulong. Isang malaking tulong. ano po, Go lang. Malaking tulong. ang paggawa po sa kabutihan sa kapwa ay malaking tulong din po ito para din po sa mga bata na nakakapanood sa atin, like yung mga batang hindi masyadong naalaga na magulang, yung mga batang kalye po, yung hindi po masyadong nagagabayan ng magulang, dapat pong Okay? Okay, so ganito. Kayo ba ay mahiling magbasa ng dictionary? Minsan po, pag bored po ako, nagpabasa po. Minsan, ikaw. minsan lang din. Minsan, ikaw. Hindi po. Hindi. Ikaw naman.
Minsan lang din po. Minsan. Actually po, Wattpad lang po yung... Pero ito po, kayo ba minsan nagsa-search kay Google pag hindi mo alam ang isang salita? Apo, nagsisearch po. Nagsa-search naman. Ikaw, search ka naman. Opo. Ikaw. Ako din po. Oo, ikaw. Apa. Okay, bigyan ko kayo ng konting kaalaman ha. Sabi sa dictionary po, kapag daw sinabing mabuti daw, yan po ay may kinalaman sa ugali. Ibig sabihin daw, dapat ang isang tao daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, wala ka daw sinasaktan na tao, at wala ka daw ginagawang masama para sabihing mabuting tao. Isibihin, ugali daw. Ngayon, tingnan natin po kung tama ang sinasabi ng dictionary. Halimbawa lang, no? Kayo ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw? Apo. Okay, ikaw? Opo. Ikaw? Opo. Yun ang problema. Lahat po tayo dyan ay guilty kasi yan ang unang matututo ng bata, ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi mo lang binalik, or ikaw nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Hindi pa ako napagnakaw ng ibang halaga. Kasi po, labag po to sa kalooban ko. So never pa. Apo. Mabuti naman ikaw. Ako po, hindi na, nakapanip naman po yung tawag doon kapag, halimbawa, may gusto akong hiramin sa kapatid ko, tapos ayaw niya ipahiram. Ano po, kinukuha ko po, yung, halimbawa, mga damit po, ganun. Tapos, pinabalik ko noon po agad. Ikaw? Same to him din po. Never pa rin? Okay, ikaw naman. Minsan lang din po makapagkuha sa nanay ko ng pera. Minsan lang. Kapag kasi po nagugutom po ako. Oo. Okay, ganito lamang yan, no? Kunwari lamang, guys, nandyan lang yung police station sa hindi kalayuan. Kunwari lamang, no? Sa totoong buhay, baka halos lahat, ubos po mga tao dito dahil nakapagnakaw kahit maliit na bagay. Ibig sabihin lamang po niyan, paano daw tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay kapag tayo naman ay ilalagay sarili natin sa malaking halaga. Sabihin, baka tayo matukso sa mga hindi sa atin. Ang punto lamang po, maraming tao talaga ang guilty dito kasi nakapagnakaw kahit hindi po sa atin. So, may mga tao po talagang guilty dito. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Apo. Ikaw? Opo. Ikaw naman? Opo. Okay. Lumalala ba ang inyong stress kapag kayo nagagalit o hindi naman po? Minsan po. Minsan? Ano nga po ulit yung tanong? Lumalala ba ang stress mo pag kayo nagagalit o hindi naman po? Hindi po. Kasi po, naipapakalma ko po yung sarili ko. Ikaw naman? Opo. Ikaw naman? Lumalala ba ang stress mo pag kayo nagagalit parang lalo ko naiinis? Minsan lang po. Minsan. Gada lamang yan. Halimbawa, kunwari kayo ay inaaway ng isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan pag kayo inaaway. Kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan. Pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nung manampal o manuntok ng tao o makipag-away. Pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Para nagtatanim lang tayo ng galit. Yun nga lang, ang problema po, hindi man tayo nakapatay ng tao, pero nakapatay naman tayo sa puso ng masasakit na salita. Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, nag-uusap kayo. Biglang isa sa inyo kunwari ay nadulas lamang habang naglalakad, nagtawanan kayo. Bigyan nyo nabanggit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Yung parang OM, alam nyo na po yun? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi din po. Pero familiar kayo, naririnig nyo yan. Huwag nyo na subukan yan. Kasi ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Na kung saan hindi nila nire-respeto ang Panginoon at nagagamit tuloy sa walang kabuluhan. Dapat, ang Panginoon, ginagamit natin sa pagdadasal yan, paghingi ng tulong. Hindi yung kunwari, nadulas ka lamang o nadulas sa cellphone mo, parang minuro mo kaagad ang Panginoon. Ang tawag kasi doon ay pambabastos or blasphemy.
At may mga tao po talagang guilty dito. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong apat, no? Hindi ko yung sinisiraan, hindi ko inuhusgahan. Pero yung mga tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay haharap po sa Panginoon sa tinatawag na Judgment Day, sa tingin mo, ikaw ba ay nagkasala ka talaga sa nagawa mong kasalanan o inosente kang tao? Nagkasala din po. Nagkasala, ikaw? Ako din po. Nagkasala. Nagkasala din po. Mhm. Nagkasala din po. Okay, ito yung tinatanong ng maraming tao. Saan kayo pupunta kunwari pag kayo ay namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po sure kung sa langit po sa impyerno pupunta. So, nasa gitna ka, hindi mo alam. Apo. O, ikaw naman. Actually po, parang tinanong na po ako niya ng pastor na nag-iikot sa bahay namin. Tinanong niya po Mhm. ako kung saan daw ako tutungo, sa langit or sa impyerno. So sabi ko po, hindi ko po alam. Pero he said na papaalam niya sa akin. Pag nalaman ko na daw kapag alam ko na daw yung mga, sa langit daw po ako pupunta. Okay. Pero definitely, hindi ko pa din po sure. So, ibig sabihin, hindi mo pa sure hanggang ngayon. Okay? Ikaw? Ganun din po, di ko pa din po Hindi rin. Ikaw? Di ko din po alam kung saan Okay. po ako pupunta. Okay, naintindihan ko. Kunwari kasi may ganito bibigyan ko ng mabilis na isang halimbawa. Kunwari, meron kayo nakitang isang tao, ang ginawa niyang kasalanan ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Kunwari lamang, no? Nung siya hinuli ng mga pulis at siya ay dinala sa korte, ito ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, nagkasala po ako sa pagnanakaw. Pero parang hindi ako sigurado kung sa kulungan ako pupunta. Alam niyo kung ano magiging reaction ng judge? Magagalit yon. Sasabihin niya, ano hindi mo alam? Nagnakaw ka, hindi ka sumunod sa batas. So, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Tama po ba? Apo. Opo. Tama po ba doon? Opo. Okay, ganito po yan. Yan po kasing pinag-uusapan natin ay parang ganyan din sa Bible. Sabi kasi sa salita ng Panginoon, kapag isang tao po ay nagnakaw man, nagsinungaling, nagtanim ng galit, hindi nirespeto magulang, o kahit ano pang nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa man yan or sa isip lamang, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lang sa inyo, no? Sa tingin nyo, kayo ba ay nag-alala o natatakot kayo na maaaring kayo pong apat ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong apat, lahat tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Sa tingin nyo, kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Yes po. Opo. Ikaw, nag-alala ka? Opo. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo, kumakain lang kayo ng balot, at binigla ko lang kayo dito sa interview. Pero wag po kayong matakot, no? Wala akong masamang intensyon. Ako po ay nagmamalasakit lamang kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Yes po, natatakot po. Natatakot ka? Apo. Ikaw? Opo. Ikaw? Yes po. Ikaw? Opo. Halimbawa, gusto nyong mabuhay ng napakahaba. Ilan pa kayang years gusto mong magtagal dito sa mundo na to? Ilang taon? Kahit anong numero? Kung bibigyan ka ng kahilingan, ilang years gusto mong magtagal dito? If po, more than 100 years. Oh, not bad. Ikaw? Mga 8 years na po. Hmm? lang po. 30 years lang po. 30. Ikaw, ito yung isa. 8 years lang daw po. 8 years? Ayaw mo ng 100 pag may nag-offer sa inyo? Ayaw mo ng 100 years? Ayaw niya mag-asawa. Ala, susuko ka na. Ikaw, ayaw mo ng 100 years? Bakit 30 lang? Ibigay mo yung microphone. For me po kasi, Go. kaya 30 lang po kasi, manahimik ka. Kaya 30 lang po kasi, minsan naisip ko na din po sa sobrang daming problema, parang gusto ko na din na, yun nga. So, parang ganon. Opo. Ito po, tanong ko lamang, mahal mo ba sarili mo? Mahal po. Ikaw, mahal mo sarili mo? Mahal na mahal po. Ikaw? Opo, ganun din po.
Ako din po. Siguradong 100% sure na mahal niyo po sarili niyo. As in perfect, kung mahal niyo sarili niyo. 100% sure, hindi na. Ikaw? Hindi din po. Hindi. Mga saklahati lang po. Kalahati din po. 100%. Ganito lamang yan. Kunwari, may nagawa kayong kasalanan. Halimbawa lamang. Sa tingin mo, mahal mo pa rin ba sarili mo after may nagawa kang kasalanan? Hindi ko lang po sigurado. Kasi, Parang napapaisip ka na. Opo. Ikaw? Hindi na po. Parang hindi din po. Kasi ayoko pong itolerate yung mali ko po. Okay? Ikaw? Hindi po. Gawa Hindi na. po kasi ng madami akong kasalanan na gawa. Oo, ganito lamang yan. Naiintindihan ko po, pag po tayo may nagawang kasalanan, malungkot talaga. Nakakalungkot talaga, nakakapanlumo. Kasi, iniisip ng mga tao, bakit mo nagawa yung kasalanan na yan, pero kung tutusin, dapat, hindi natin dapat yan nagagawa. Yun nga lang, ang punto lamang, walang perpekto talaga sa atin. Lahat po taga tayo ay magkakamali. Yun nga lang, sabi kasi sa Bible talaga, dapat, ano mo mangyari, una pala, dapat natin mahalin ating sarili. Kasi tayo po yun. Pero sabi sa Bible kasi, pag po tayo mamamatay, lahat po talaga tayo ay husgahan talaga ng Panginoon. Titingnan niya lahat ng ginagawa natin noong tayo po ay nabubuhay. Mabuti man o masama. Ang masakit po kasi dito, pag po tayo may nagawang kasalanan, impyerno po talaga naghihintay sa atin. Ibig sabihin po, matanda, bata, o kahit sino po yan, basta alam niya kung anong tama't mali, at ginagawa para lagi ang mali, hindi po talaga natutuwa ang Panginoon. Kaya impyerno naghihintay sa atin. Pero, bagamat nakakapag-alala yan, pwede po magbago kung narinig natin ang isang salita. Narinig yung salitang awa. Narinig yung salitang awa? Opo. Narinig yung salitang awa? Apa. Apa. Ikaw, narinig mo yung salitang awa? Opo. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Minsan lang po. Yes po. Minsan. Yes po. Okay, ganito lamang yan. Sa English po kasi, ang tawag diyan ay mercy. Pag sa Tagalog, yan ay awa. Pag sinabi kasi natin awa, yan po ay ang paghingi ng tulong lagi sa Panginoon. Yung inamin mo, ikaw ay mahina. Inamin mo, ikaw ay makasalanan. At humingi ka ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin lamang po, kapag po kasi walang awa, alam niyo kung anong mangyayari sa inyo? Sa atin lahat-lahat? Araw-araw siguro nililindol na tayo. Baka hindi kayo makakain siguro ng balot dyan dahil lahat may kaguluhan talaga. Pero napapansin nyo, na-enjoy natin ang katahimikan na ito dahil yan sa awa ng Panginoon. Diba? May bagyo nung nakaraang araw. Tapos may mga lindol na nangyayari. Pero kung napapansin nyo, wala naman nangyayari lindol dito sa lugar na to. Ibig sabihin yan, dahil yan sa awa ng Panginoon. Ayaw niya na mapahamak talaga ang lahat ng mga tao. Pero, alam na rin niya na meron siyang dahilan kung ba't nangyayari ang mga ganyang pangyayari na yan. So, ibig sabihin lamang yan, pag tayo hihingi ng awa sa Panginoon, kailangan natin yan para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, eto na po yung tanong. Sa tingin nyo kaya, ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron ba idea? Pinaprotektahan niya po tayo. Ano yon? Pinaprotektahan niya po tayo. Okay? Yung iba? Din lang po sa kanya. May idea kayo? Kasi ganito lang. Anong meron sa December 25? Birthday po ni Lord. Di ba? Yun nga. Arawan po. Tama. Tayong lahat ay makasalanan. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Di ba? Lahat tayo makasalanan. Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong apat, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit siya kasi mahal niya tayo. Ang problema, ang mga tao naman, hindi siya minahal. Kaya anong nangyari kay Jesus nung siya naging tao? Pinahirapan, inorture, pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Nagmamalasakit lamang siya. Gusto niya magbahagi ng katotohanan para po hindi tayo mapahamak. Ang problema, ang mga taong tulad natin, ayaw natin lagi ng katotohanan. Kaya ano nangyayari? Si Jesus po ay napahamak. Yan yung dahilan kung ba't siya ay namatay sa krus at ipinako siya doon. Pero, hindi ibig sabihin lang po, din lang nagtatapos. Kasi, naging Panginoon po si Jesus kung saan
Nabuhay siya sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, nabayaran na po ang mga kasalanan ginagawa natin sa pamamagitan po ni Jesus, kung saan natalo na po ang kasalanan at kasamaan. Ngayon, ito ang tanong dito. Paano daw tayo makakaligtas para hindi tayo mapahamak? Ang kaligtasan po kasi ay wala sa ating mabuting gawa. Kasi meron tayong nagawang kasalanan, kahit tayo mga edad natin ay ganyan. So, ibig sabihin, para tayo maligtas, nasa regalo lang o biyaya ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig niyo ba yung salitang pagsisisi sa kasalanan? Opo. Yes po. Yes po. Narinig mo na sa pagsisisi? Opo. Ganito lamang yan. Halimbawa, pag ba kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po Hindi, ikaw? Hindi din po. Hindi. Hindi din po. Ikaw? Hindi din po. Di ba? Hindi, kasi hindi natin ma-enjoy yan, di ba? So, pag ikaw ay nagkasakit, gusto mo laging gumaling. So, pag tayo po ay nagsisi po, ibig sabihin lamang, talikuran ang nagawang kasalanan, iiwasan po natin yung kasalanan na yan at babaguhin ating kaisipan. Halimbawa, kunwari ikaw ay nakapagsinungaling ka sa isang tao. Ang gagawin mo, magsasabi ka talaga lagi ng totoo. Kasi kung hindi, mapapahamak tayo. Ganun pong pagsisisi. Lalayo sa kasalanan. Babaguhin ang kaisipan. Ang pangalawa naman po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Kapag ginawa natin ang repentance, yan yung pagsisisi, at pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Kasi po, yung mga nasasabi niyo din po about din po sa nakasulat sa Biblia. Yes po, same po sa kanya. Same din po. Ikaw? Opo. Sa tingin nyo ba, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan? Mapapaisip na lang kayo? Opo. Yes po, napapaisip po. Opo. Ako din po. Okay, ganito lamang yan. Kayo ba ay nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Minsan lang po. Minsan. Ikaw? Minsan lang din po. Okay? Minsan lang din po. Okay? Minsan din lang din. Ganito lamang. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Di ba? Di ba? Kakain. Araw-araw. Di ba? Nagluluto po ng mga Tama. kakain. Luluto. Tama. Ibig sabihin, Gawin po. gagawa kayo ng paraan para tayo kumain araw-araw. So sana, gayon din po yan sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita, ano man po mangyari. Kasi yan yung love letter ng Panginoon sa atin lahat-lahat. Hindi po tayo pinanganak dito sa mundo na to para tayo pabayaan. Binigyan tayo ng gabay sa pamamagitan po ng kanyang salita sa Bible. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo na to, para makilala natin ang Panginoon. Yan yung dahilan kung bakit may dahilan, kung bakit kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Ang masamang balita, lahat po tayo makasalanan, walang mabuti sa atin, kaya kanina from 1 to 10, sabi nyo 8887, ang totoo po, walang mabuti sa atin. Negative lahat po tayo. Ibig sabihin, bagsak po talaga tayo. Kasi sino mabuti lamang ay ang Diyos. Kasi hindi siya nagkulang na tayo ibigyan ng paalalang huwag tayo gumawa ng kasalanan. Ang problema, tayo pa rin lagi gumagawa ng kasalanan. Yan yung dahilan kung bakit kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Bilang pagtatapos po, ang masamang balita, lahat tayo ay sa hell mapupunta. Hindi po ito pananakot, pero ito ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa sa nagagawa nating mga kasalanan. Pero, itong mabuting balita. Dahil sa awa ng Panginoon, marami naman maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre po maganda po kung kayo 1, 2, 3, 4, sabay-sabay ka sana kayo maligtas. Kung talaga po tayo ay nagsisi po sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Kasi pag nagawa ating dalawang bagay na yan,
Pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso't isipan. At higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Ah, Nasabi daw po ba sa Biblia kung kailan daw po yung araw na magtatatakan lahat ng tao ng mark of the beast? Teka, anong tanong mo ulit? Kung kailan darating ang? Pagpapatatak po sa mga tao ng mark of the beast. Ang tinutukoy mo ba ay pagdating ng Panginoon o yung pagtatatak ng 666? Yun ba yung naririnig ko? Opo. Yung 666, tama ba? Okay, lilinawin natin yan, no? Yung tinutukoy mo kasi sa Bible, yan yung tinatawag na Revelation or Apocalypse. Ngayon, lilinawin po natin ang mga nakasulat na mayroong sulat na mga, hindi man numero kasi yan eh. Yung mga tinatawag na tatak, ibig sabihin lamang po niyan, darating kasi po ang Panginoon. Ibig sabihin lamang po niyan, darating po na magiging malala ang mundo natin ng kasalanan. Pwedeng dumating po hindi tayo makakabili daw ng mga pagkain dahil po ay kailangan daw maglagay ng tatak doon. Pero lilinawin po natin, hindi lahat po ang nakasulat sa Bible ay kailangan literal na may mangyayaring ganon. Ibig sabihin po, marami po doon ay mga simbolo. Ibig sabihin ng simbolo lamang, binibigyan lang po tayo ng paliwanag na mas maaaring malala ang pwedeng mangyari. Ibig sabihin, maaaring hindi naman mangyari yung kailangan mong magpatatak bago ka bumili ng pagkain. Baka hindi ganun mangyari. Pero pinapakita lamang ng Bible doon, pwedeng mangyari mga ganyan kasi lumalala ang kasalanan. Pero, pag dumating na ang Panginoong Hesukristo, hindi natin alam kung kailan niya mangyayari. Kasi sabi sa Bible, para daw yung isang magnanakaw na bigla na lang yung susulpot. Ibig sabihin lamang yan. Kunwari, nandito tayo, di ba? Nag-i-interview. Mali mo, biglang dumating yon. Ganon kasi ibig sabihin, walang nakakaalam po niyan. Pero ang punto lamang, alam ng Panginoon na pwedeng magiging malala ang mundo natin dahil sa mga kasalanan na nagagawa natin. Kaya yung sasabi mong pagtatatak na yan, maaari yan ay isang simbolo lamang. Hindi ibig sabihin po, kunwari, kumakain kayo ng balot. Hindi ibig sabihin nun, kailangan mo nang patatak kayo para sa doon, ha? Pwedeng mangyari yan, pero hindi natin alam. Kasi yung Revelation kasi, marami po yung iba't ibang kahulugan. Hindi siya po pwedeng isang salita lamang. Kasi nga, binibigyan lamang ng idea lamang ang mga nagbabasa na pwedeng maging malala ang pwedeng mangyari kapag lumalala talagang kasalanan. Kasi tatapusin po ang mundo na to pag dumating ng Panginoon. Ibig sabihin lamang, pag nangyari yon, matatalo na po ang kasalanan, matatanggal na po ang kasamaan, at itong mundo na to ay magiging bagong mundo at bagong langit. So, ang totoo, di natin masasabi kung may mangyari talagang tatatak dito. Kasi nga, yung mga nakasulat niyan ay hindi po pwedeng ipaliwanag na parang literal. Okay? Ang punto lamang sa Revelation kasi, maraming pwedeng mangyari dahil lalala talaga ang kasalanan dahil sa ginagawa ng mga tao tulad natin. Kaya yun yung dahilan kung bakit darating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan, pero kailangan nating ihanda ating sarili at sana nga ay magamit natin itong mapangyayari na to upang tayo po humingi ng tulong sa Panginoon dahil ang kaligtasan po ay laging ngayon. Yan yung ibig sabihin nun. Meron ba kayong katanungan pa? Ano lang po, ask ko lang po kung bawal po ba magpatato. Pwede mo laksan ng boses kasi hindi ko marinig eh. Tanong ko lang po kung bawal po magpatato. Kung bawal ang? Magpatato po. Kung bawal magpatato. Opo. Okay, maganda yung tanong na yan. Bigyan kita ng isang paliwanag dito. Sa Lumang Testament or Old Testament kasi, pinapakita kasi na yung mga ganyang mga pagtatato kasi yan ay parang may kinalaman yan sa mga tinatawag na mga witchcraft. Yung mga parang yung mga iba't ibang simbolo na mga parang yung mga witch kung tawagin natin. Pero lilinawin po natin kasi, sa Bible po kasi, ang sinasabi ng Panginoon, hindi po kung ano ang pinapasok sa ating katawan, kung hindi ano pong nilalabas sa ating bibig. Ngayon, kahit sino pong tao pwedeng magpatato. Pero kung isang Kristiyano pong tatanungin mo, hindi niya yan gagawin kasi para sa kanya kasi gusto niyang maging malugod ang kanyang katawan sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, aalagaan mo itong katawan mo, hindi mo pwedeng abusuhin. Kasi ano bang ginagawa ng pagkatatato?
Di ba, ginagano niya sa balat, dinudugo, di ba? Opo. Para magkaroon ng marka. Ngayon, syempre po, yung tattoo kasi niyan, ay hindi naman na-invento yan sa Bible. Yan po kasi ay inimbento ng mga tribo, ng mga iba't ibang grupo, para sabihin nila na sila talaga ay makapangyarihan, kaya ka merong ganong pagtatato. Ngayon, ang tanong ba, bawal ba talaga magpatato? Well, ang totoo naman po, walang sinabi sa Bible na bawal. Pero, binigyan po tayo ng paalala na kung tayo man po ay gagawa ng ganyan, tingnan natin kung maabuso po itong ating katawan. Diba? Kasi pwede tayo magkasakit, pwedeng ma-infeksyon ang balat natin kapag po tayo ay bigla magpapatato. So yan po ibig sabihin nun. Kaya ang totoo po talaga, nasa atin po yan kung gusto po natin gawin yan. Pero kung ako po magsasabi niyan, mas maganda pong hindi. Kasi bakit? Dahil hindi kasi yun yung talagang madalas na naaayon talaga yan. Kasi nga, ang ating katawan ay nilikhain ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung alam natin na ang tattoo pala ay malaki ang maging epekto to sa atin, huwag na natin pilitin yan. Kasi ibig sabihin, binigyan na tayo ng banta or warning. Pero para sabihin mo kung bawal talaga, hindi naman sinabi talagang bawal. Pero, ang punto lamang po, tingnan natin kung talagang nalulugod yan talaga sa Panginoon. Kasi ang isang Kristiyano po kasi hindi niya gagawin yan. Bakit? Kasi nga, gusto niyang i-honor ang Panginoon, yung kanyang katawan ay hindi maabuso. So, halimbawa, kunwari, sa babae, ano ba ang kailangan mo gawin? Ito, hikaw lamang, mga ganun, necklace, ganun lang. Sa lalaki, wala nang ganun, wala nang hikaw dito, mga magpapatusok-tusok pa ng kung ano, no? Kasi nga, hindi yun na naaayon talaga. Kaya para masagot ko yung tanong na yan, hindi sinabing bawal talaga. Pero, pwedeng maabuso ating katawan kapag ginawa ating pagkatato. Kasi may infection, or baka hindi na gumaling yung ating balat doon. Nasagot ko ba yung katanungan? Nasagot naman? Meron bang katanungan pa ba? Wala na po. Wala na? Wala na. So kung wala na pong katanungan, ay ako ay nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po, and God bless po sa inyo. Salamat po. Salamat din po. Thank you po. Thank you.